Welcome sa Kuya Market. Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, welcome po sa Kuya Market. On today's episode, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-tune up ng TUI engine. Una natin gagawin, tatanggalin natin yung air cleaner, tatanggalin natin yung valve cover. Next, tanggalin naman po natin itong accelerator cable and then yung mga high tension wires and yung distributor carb. Ayan, wala na nakasagabal sa ibabaw ng ating makina. Susunod natin gagawin, tanggalin natin yung mga spark plugs para kasi magpipihit tayo ng crankshaft para hindi tayo mahirapan sa pagpihit. Tanggalin natin yung mga spark plugs. Ang spark plug ko ay Denso na K16TT. So kailangan natin yung 5/8 na pantanggal ng spark plug, kaya 16. At kung halimbawa naman po ang inyong spark plug ay W16TT, ang kailangan yung pantanggal ay 20.8 mm na pantanggal ng spark plug o kaya yung 21. Tatanggalan natin yung mga spark plugs. Ito po yung mga gamit na kailangan natin sa pag-adjust ng valve clearance o sa ating pag-tune up ng makina. Okay, una yung ating pagtanggal ng spark plugs. Ito po ay itong spark plug na ito, kagaya niyan is 5/8 or 16 mm na socket. Tapos pag malaki naman yung inyong spark plug, malaki yung hex nya. Ang size naman ng niya ay ng kanyang socket is 20.8 or 21 ang size ng kanyang socket. Gagamitin po tayo ng itong wrench na. Dating wrench na to, tapos kailangan natin ng mga 19 mm para po sa pagpipihit ng ating crankshaft. Kailangan po natin ng 12 mm na wrench and ito pong ating screwdriver, flat screwdriver, and ito pong ating filler gauge. Yan po yung ating kailangan na gamit. According po sa TUI manual, ayan po, basa. Ang next procedure natin is set the cylinder number 1 to top dead center compression stroke. Ayan, ganyan po. Ayan, tingnan natin dito. Ayan. Magnify natin para makita natin yung image. Ayan. Ayan, mali po. Ganyan ang gagawin natin. Tatapat po natin yung mark sa 0 para maging top dead center number 1 compression stroke. Sa pagsiset po ng ating cylinder number 1 sa top dead center compression stroke, meron po tayong mga ilang points at mga marks na kailangan tandaan. So kagaya ng una, yung ating figure na pinakita ko sa inyo, yung ating pulley ng ating crankshaft, kailangan nakatapat siya doon sa mark sa top dead center, nasa 0. Pangalawa, yung ating rotor. Check po natin yung rotor kung nakatapat po ba siya sa number 1. Yan, gagamit po natin yan. Pangalawa, meron pong mark ng ating yung pinaka pulley ng ating camshaft. Meron pong mark yon na bilog, kailangan nakatapat po siya dito. Yan, papakita ko sa inyo mamaya. Isa pa, ito po, isa pang pwede nating malaman kung talaga naka top dead center siya. Ito, magta top dead center tayo using itong ating vacuum gauge. Bali, ang kailangan natin ng yung hose ng ating compression tester, tanggalin lang natin and then kabit natin yung ating vacuum gauge and then ayan,
And then basic principle lang po nito is pag umaangat na po yung pataas yung ating piston, magkikreate po siya ng PSI na pressure. Aangat po yan kapag ganyan. And then pag pagbaba na po ang ating piston, yan po ay magkikreate ng vacuum. Ay ang magiging unit niya is inches of mercury, bababa siyang ganon. And then finally, kapag yan po ay talagang naka-top dead center, ang magiging indication ng ating vacuum gauge, nandun po siya sa 0, nasa in between ng PSI and then ng vacuum, kaya dapat po nasa 0. Okay, ano na po tayo, start na tayo. Tignan lang natin yung ating vacuum gauge. Nakikita nyo mga kapatid, umaangat na yung ating vacuum gauge. Kikreate siya ng PSI, positive pressure. So paangat na po yung piston. Ayan po, naka 0 na. Check natin sa ating distributor cap. Ayan po, oh. Nandito po yung nakatapat po siya sa 1, no? Kunin natin yung ating distributor cap. Ayan po, oh. Ayan. Makikita nyo, ito po kasi yung number 1. Ayan, tama po. Tama siya. Ito yung 1. Pasok nyo lang ganyan. Tanggalin nyo. Ayan, tama. So, okay na dito. Okay na tayo dito sa ating distributor. Okay, kung makikita nyo po yung ating mark ng pulley. Tapos, ibabaw. Ayan. Ayun. Kagaya na po yung nasa image. Ayan. Ayun. Matapat na po siya sa 0. And ito po yung sinasabi ko mga kapatid. Yan. Sa gilid na to. Ayan. Meron po siyang yan. Yung butas na yan. Tatapat nyo po siya doon sa mark doon. 100% po yan. Pag nakatapat doon. Top dead center number number 1. Ayan po, na-set natin yung ating makina sa top dead center number 1 compression stroke. Optional lang po mga kapatid itong ating vacuum gauge. Kung wala naman kayo, okay lang po yan. Ang mahalaga lang yung may yung mark nyo dito sa ating distributor. Kailangan nakatapat siya doon. Kaya mark doon sa ating pulley, na ating camshaft, and then yung mark po doon sa ating crankshaft pulley, dapat nakatapat doon sa mark ng engine. And then double check nyo yan. Tingnan nyo kung tukod dito. Ayan, may ano kong clearance. Ayan, nagagalaw-galaw ko po yung ating mga tappets. Ayan. Tapos ito pong number 4. Ayan, makatukod. Yung mahalaga po na masigurado nyo na naka-top dead center number 1 siya. Kasi po ang running mate ng ating yung ating pong cylinder number 1, ang running mate niya is cylinder number 4. Baka instead na akala nyo naka number 1 kayo, yung pala number 4 cylinder pala yung naka-top dead center. Next procedure, inspect and adjust the valve clearance. So,
i-inspect na natin yung ating mga valve clearance. Gagamit na po tayo ng ating filler gauge. Ngayon po, pagka hot po yung ating makina, ang kailangan po size ng ating filler gauge is 0.20 mm o 0.008 inches. Yung ang tawag na bali tinatawag kalimitang alam nito ng mga mekaniko, karaniwan tawag sa kanila yung straight 8. Ayan, hot po yan. Pero ako po, ang ginagamit ko ay iba. Cold po ang aking pagsiset ng valve clearance. Kaya iba, hindi po yan ang gagamitin ko. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko na size ng filler gauge. Ayan po mga kapatid, sinasabi ko, yan kagaya ng sabi dito sa manual, ang hot po ay 0.20 mm. Ngayon, ayan, reference cold, nakalagay intake 0.18 mm, exhaust 0.18 mm. Kaya ito po, gagamit po tayo ng 0.18 na filler gauge. Ito na po yung ating 0.18 mm na filler gauge. Yan, balik po tayo dito. Sabi, measure only those valves indicated. So, ibig sabihin, ayan, lakihan natin ng ano, ayan. Yan lamang may mga itim na marks na yan. Yan lang po yung ating i-check at saka i-adjust mga valve clearance. Balik tayo sa makina. Ayan na po mga kapatid, ginawa ko, nilagyan ko ng marker. Ayan, para makita nyo kung alin dito ang dapat nating i-adjust ang valve clearance kapag naka top dead center number 1. Ayan, ito. Bali, ito po, ito, and yun. Ito po ay kung saan nakatapat yung makikita nyo yung mga tapet. Ayan, itong dalawang ito sa intake. Ito po exhaust. So, wala naman tayong problema dahil straight 8 siya o yung straight siya na 0.18 mm. Hindi kagaya ng iba 8-12 ganyan, may ganun pa. Iba yung sa intake, iba yung sa exhaust. Tino straight 8 or straight 0.18 mm. Okay, mag-set na tayo ng valve clearance. Bali mga kapatid, ipapasok yung iba kasi dito natin inilalagay yung ating filler gauge sa may tapet. Dito naman po, dito natin siya isusuot dito. Ayan, dito natin siya isusuot. Ayan, pasok natin dito fit. Ikpitan natin mga kapatid yung tapet hanggang sa hindi ko na ito magalaw. Ayan, hindi ko na siya magalaw. So, luluwagan natin yung tapet hanggang sa magkaroon lang ng konting tension doon sa ating filler gauge doon sa cam. Okay. Natin. Yan, okay. Tama lang. Naman tayo. Exhaust.
Pansinin nyo mga kapatid yung ating in-adjust na valves. Tingnan nyo yung ito lahat ng in-adjust natin, yung mga lobe nya. Ayan na yung lobe na yan. Ayan yung lobe na yan. Ayan yung mga lobe nya. Lahat sila nakaangat pa ganyan. Yung mga hindi natin na-adjust, oh, ayan, tingnan nyo. Ayan. Ang mas na nyo may lahat sila nakababa. So ayan, kahit siguro hindi nyo lagyan ng mark yan, basta yung mga nakataas na lobe na yan ang i-adjust nyo yung valve clearance. Basta po naka top dead center cylinder number 1 compression stroke siya. Pero sa akin yan, para hindi tayo malito, lagyan na rin natin ng mark. Okay, tapos na tayo dito. Ngayon dito naman tayo. Ang next procedure is turn the crankshaft 1 revolution and adjust the other valves. So ayan, tingnan natin mga kapatid yung figure na yan. Bali sabi dito, iikot natin yung crankshaft ng 360 degrees. Ano natin siya, ilalagay natin siya sa top dead center cylinder number 4 compression stroke. Tapos ayan, pagpastan nyo po yung figure na yan, pagpastan nyo yung figure na ito po yung mga valves na susunod natin na i-adjust. Iikot po natin yung crankshaft ng clockwise, and then kailangan ng ating vacuum gauge, kita nyo nilagay ko sa cylinder number 4, kailangan maging 0 yan. Yung ating pong distributor rotor kailangan nakatapat po sa number 4 ng high tension wire, and then yung ating pong mark sa ating crankshaft pulley kailangan magkatugma sa doon po sa ating mark ng makina. Okay. Mga kapatid, ayan, kita nyo yung ating mark nandun na, katapat na siya dyan sa 0, and then yung ating vacuum gauge pag siya na sa 0, and then check natin yung ating rotor. Ayan, natin dito, ayan, dito yung 1, 4. Okay, sabi na siya. Cylinder number 4 compression stroke, top dead center. Nilagyan ko ulit ng mga white marks yung mga valves ni adjust natin para makita nyo. And again, pansinin nyo yung lahat ng mga lobes naka point pataas. Ayan, oh. Ayan. And then yung mga hindi natin dapat gagalawin ng adjustment, ito, ayan, puro nakababa. Ayan. Again, para hindi kayo malito, lagyan nyo lang ng white mark. Okay, magkano na tayo? Adjust na tayo ng clearance.
Yan, na-adjust na po natin yung mga valve clearances ng ating 2E engine. Ang kailangan na lang pong gawin is i-double check kung tama yung ginawa natin. Double check na lang natin. Then after that, pwede na natin ibalik yung valve cover, spark plugs, ibalik natin yung spark plugs, yung ating air cleaner, cable, accelerator cable, distributor cap, ibalik na lang natin yan bago paantarin natin yung makina, warm up natin. Then after that, i-check naman natin kung mag-8 yung ano niya, valve clearances o yung tinatawag na yung 0.008. Check. Para ma-check natin kung after ano siya, warm up na yung makina, mag-iiba na yung kanyang clearance kasi nag-i-expand po yung metal eh. At dyan po nagtatapos ang video natin for today. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, give it a thumbs up. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. And please click that notification button para ma-notify po kayo sa mga susunod nating Kuya Makel videos. Ito po ang inyong Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.